Welcome sa ating training session for tonight. It's about taking control of your money, no? The secret of saving and building your future. Okay, so ang ating host ay si Julie, Coach Julie. At the same time, I'll be your speaker for tonight. Okay, so let's start. Okay. Okay, so let's start with a short prayer, our True Millionaires prayer by Brother Bo. Okay, Coach Julie? Okay, so let us start yung True Millionaires prayer natin by Brother Bo Sanchez. Okay? So today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name. Amen. Yan. Okay, so clear ba yung aking voice? Okay, malinaw ba? Yes. Okay, sige. So siguro mas maganda, let us introduce ourselves first. Okay, so Coach Julie and Coach Vic. Okay, so we're Executive Marketing Director in IMG, financial coach, life license in Manila Bankers, associate financial planner, and me as a registered financial planner, investor, entrepreneur, at the same time, OFW by accident, no? So, malahabang kwento yon, pero at the end, yun nga, no? Naging OFW ako by accident. Pero tsaka ko na lang ikwekwento yung ano na yon, pero at the end, kung bakit kami nandito is really, with our journey in our financial, our financial journey, no? Siguro, eto pa rin yung aming inaano na, it's time to pay it forward, no? At the same time, to be a channel of hope and change. Hope and change for every Filipino na, na mamimit namin at the same time, magko-connect sa amin, no? With this, crusade. Okay? So, siguro mas maganda kung para at least mabuhayan ng loob lahat, pabilisan ng pindot. So, gagamitin natin ang cellphone. Tingnan natin kung mas magaling ba yung iPhone o mas magaling yung Android. Okay? So, ready na ba lahat? Pwede bang mag-ano lang, yes or no? Okay, so Android, sabi ni Dundi. Okay? Okay, sige. Okay, pabilisan to ha. Tingnan natin. Pabilisan. So, yung sagot, i-chat nyo ha. Okay. Umpisa. Okay. Yan. Ano ang sagot? Sige, type. Oh, wala pa. Mukhang papagal yung ano ngayon ha. Ano lumabas? Ano? 125 times 3 times 30. Ano ang sagot? Okay, 1125. Okay. Ayan, tingnan natin. Tama. So, mabilis si si Jan. Okay. Jan, ano bang iyong cellphone? Android ba? Mukhang Apple yan O nothing phone. Okay, next. Ako Ayan. si Ma'am Julie po yata. Ay, si Julie pala yun. Okay, sorry. Okay, next. Ayan. Tignan na nga natin kung sino yan. Okay. Pindot. Ano sagot? Wala pa. 11,250 times 12. Okay, may sumagot. Si Dundi. 135,000. Tama. Okay, panalo yung Android. Kanina, Apple. So, 1-1. 1-1, ha? Okay, next. 135 times 20. Si Jan yung tama. Ilan? Palaki ng palaki, no? Palaki ng palaki numbers. Ano, wala ba? Two seven?
Oh. Oh. Okay, so 2.7 million. Yan. Tama, tama yan, Dundi. Okay. Last. Ito, yan. 2.7 times 2. Sagot? Okay. So tama, no? 5.4 million. Okay. So siguro ano, no? At least alam natin tong mga numbers paano mag-compute, di ba? Okay. So siguro ang tanong, ano ba yung ano na to? Ano ba yung mga numerong to? Okay. So actually ano yan, no? Kumbaga etong number 1 na tanong natin, it's actually kung sakali lang ang budget mo sa pagkain, 125 pesos. So, 3 beses ka kakain, sa isang buwan, kagastos ka ng 11,250, di ba? Ito naman, yan yung pagkain mo sa isang taon. Okay? Assuming 125 per meal. Ha? Okay. Itong pangatlo, ibig sabihin lang, kung ikaw, nag-retire ka na, assuming retired ka na, wala ka na nung active income, at ikay nabuhay kasi healthy ka eh. Di ba? Nabuhay ka ng 20 years. Magkano ba yung gagastusin mo sa pagkain? Okay. So in 20 years, 2.7 million na pala yung pagkain pa lang. Okay? Itong 5.4, actually, yan, siyempre pag nag-retire na tayo, ang magiging kasama na lang natin is our wife or husband. Kaya times 2. So, kung sakasakali lang, di ba, nag-retire na tayo, healthy tayo, 20 years pa tayong mabubuhay, okay, at wala tayong active income, sa pagkain pa lang, 5.4 million na pala yung kailangan natin. Okay? Yan ay isang reality check. No? So, at least, we know na pagkain pa lang. So, at least, alam natin na kailangan pala talaga natin mag-ipon. Okay? Okay? Sige. So, let's start, no? So, saan ba kami connected? We are connected with International Marketing Group. Okay? So, mabilis lang naman to. So, in case kailangan mo pa to know more about IMG, just type International Marketing Group sa Google at lalabas na yung website ng International Marketing Group. Okay? At ano ba yung ano ng IMG? Okay? Ano ba yung IMG? Okay? It is one of the fastest growing financial services marketing company in the Philippines, no? And it's all over the world. So kung saan merong Pilipino, nandun ang IMG. No? So it's SEC registered, at the same time, license siya ng Insurance Commission since siya ay broker, no? Okay? Of financial products. Okay? And isa lang naman ang ano, no, ang gusto ni IMG. Meron siyang Global Financial Literacy Campaign. And committed to deliver financial wake-up calls, okay? And no family left behind. Okay? So etong picture na to is 2016 sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? So ito yung mga green jackets ng International Marketing Group. Okay? At the same time, hindi lang naman ito yung member, actually marami pa yan. Okay? Ito lang yung pinicturan na, which is yung mga green jacket pala. Okay? And at the end, okay, so ito lang yung gusto nating i-deliver, no? A world financial wake-up call, no? So we want people, changing people from spenders to savers. Okay? So spenders, gastador, dapat magse-save na tayo kasi doon pa lang sa food na kinompute natin kanina, laki na pala. What more yung iba pa nating gastusin. Okay? And mas maganda is we spread this through financial education. At the same time, tayo lang rin naman talaga ang pwedeng magplano ng ating financial plan for our family or for ourselves. Okay? Yan ang makakatulong, education. Okay? Okay, so ito, isa pang ano to, isa pang laro. Okay? Para mas hindi boring yung ating training, no? Okay? Magpa-flash ako ng picture, okay? Tapos, magchat-chat lang kayo kung ano man ang una nyong naisip about sa picture, ha? Okay, so practice. Picture number 1.
Yan. Ano ang inyong naiisip kapag nakita nyo tong picture na to? Chat nga dyan. Okay, tingnan natin. Withdraw. Ayan, withdraw. Okay. Si Christy, tingnan nga natin, withdraw. Okay, withdraw. Si Jan naman, tingnan natin ano bang naisip niya dyan sa sweldo. Tama. Si Mary naman, tingnan natin. Okay. So, yan, no? So, marami talagang ano, no? So, meron talagang ano, impact sa atin yung litratong yan, no? So, utang sa credit card, pwede, no? So, yung mga yan, no? So, at the end, ang gusto kong i-point dito, actually, yan yung mga tayo. Kasi tayo yung breadwinner ng pamilya, di ba? Okay. So, tayo yung talagang money machine ang tawag. Actually, di ba? Yung ano, actually tayo ang nagbibigay ng pera kada buwan, di ba? Para sa ating pamilya. So, money machine. So, tandaan niyo yung word na yan, money machine. So, mahalaga talaga yung breadwinner sa pamilya, di ba? Okay. Kasi siya ang nagbibigay ng ano, financial support. Okay. Eto, next. Ayan. Etong picture na to, ano ang inyong naalala? Ano ba ang nakikita nyo dyan? Pag yan ang litrato. Coach Julie, chat mo nga kung ano yung nakikita mo dyan. Naalala mo sa picture na yan? Bakasyon? Outing? Yes? Or pag ginawa ba tong event na to, anong kailangan? Ano to? Outing? Gathering? Okay? Yan. Okay. So, kung titingnan nyo, para magawa natin tong event na to, okay? Dapat, di ba, yan, family together. Okay? Pero sa akin, kung titingnan mo to, di ba, para maging successful yung isang event, kailangan mong pagplanuhan. At the same time, may budget. Tama? Yan. So, tandaan niyo yung word, planning at budget. Okay? Di ba? Related rin yan sa financial literacy, di ba? Kailangan nating pagplanuhan at may budget para magawa. Okay. Next. Ito maganda. Ito, tingnan nga natin kung ano ang inyong nakikita rito sa litratong yan. Food trip. Okay? Food. Carbo. Okay? Pero pag ganyan ba, ano na yan? Okay? So, tama. Tama si Coach Julie. Actually, di ba, pag yung minsan yung mga ano, may time na talagang ano, no, petsa de peligro. Di ba? Minsan, kapag tapos na sa budget, wala pa yung ano, sweldo, di ba? Talagang ano, minsan ano na lang, no? So, yung Chicken Joy, kanin na lang. Okay? Pet shop de peligro. Okay? So, yan yung sinasabi na ano, no? Na kumbaga, at the end, kapos na, no? Wala pa yung, ano, yung sweldo ulit, pero ano na, nagdedelikado na yung ating mga, ano, ating allowances, everything, di ba? Petsa de peligro. Okay. Yan, ito. Next. Ano bang ating naiisip dyan sa litratong yan? Okay. So, ito ano to, di ba? Yung mga sa fast food, di ba? Ano ba yan? So, kung titingnan nyo, okay, McDo, okay, ano pa? Not healthy, tama? Okay, sige. So, actually, ito, kung titingnan, papansinin nyo yung ano, yung sa baba, di ba? Yung presyo niya. Kung dati, 25 pesos lang yung ano, yung anong tawag dito? Yung budget meal or something, di ba? Pero habang tumatagal, nag-i-increase na yung price. Okay? So, yan lang yung sinasabi na inflation, di ba? So, ibig sabihin lang, ito talaga nangyayari, di ba? Na kumbaga, kung titingnan mo sa Pilipinas or tingnan mo yung sweldo mo, no? Kung ito, pero gaano kataas, kadalas tumaas ang bilihin, di ba? Sumasapat ba? Okay. So, kailangan rin nating tingnan yung inflation or i-consider inflation dahil may impact yan kapag ikaw ay nagplaplano ng iyong mga retirement or financial plan. Okay? Inflation. Tandaan natin yung word na yan, inflation.
Okay, so know your financial goals. Okay? So syempre yung iba gusto ng vacation. Okay? Kayo nga tingnan natin ano ba yung mga inyong mga financial goals or ano ang gusto nyong marating or goals nyo about financial. Saan nyo ba gagastusin or gagamitin? Tingnan nga natin. Si Christy, tingnan natin si Christy. Ano ba ang kanyang mga goals about financial? Okay, ano bang pinaghahandaan niya? Okay. So, yung iba, gusto syempre ng bumiling kotse. Okay. Yung iba, gusto ng bahay. Okay. Yung iba, syempre, pag may pamilya na, meron ng anak, ang goal nila, isa sa kanilang goal, dapat mapag-graduate ko ang aking mga anak. Yung iba naman na patapos na yung ano, tama, no? Retirement po. Tama, retirement, di ba? Yung iba naman, healthcare. Yung iba naisip na kagad, kailangan ko ng healthcare. Di ba? Okay. So yung iba naman, di ba, mas maganda to, di ba? At the end, meron kang ipapamana sa iyong pamilya. Okay. Legacy. Di ba? So, marami, no? Marami yung ating mga gusto, okay? Our financial goals, di ba? So, talagang kailangan natin tong pagpanuhan, di ba? Ito, isa pa to, COVID, di ba? Pagdating ng COVID, ano ba yung naisip natin nung experience natin doon about COVID? Tingnan nga natin. Pag naaalala niyo yung COVID or pandemic time, ano ba yung hindi nyo malilimutan doon? Walang income. Tama. So, okay. Lockdown. Okay. Coach Julie, anong iyong naisip? Natakot baka mahawa. Tama, ano? Okay. So, marami, no? So, marami. Okay. So, tama, no? Workers getting sick. Okay. Yung iba talaga nawalan ng trabaho. Okay. Even yung iba, retired people got sick. Diba? Yung mga retired na, yung matatanda na, no? Tinamaan pa ng COVID. At ang is, yung iba, namatay. Okay? So, kung titingnan nyo tong apat na situation na to, yan ay talagang beyond our control. Okay? Bigla na lang sumulpot, di ba? Lahat na bigla. Okay? At itong COVID na to, merong kaakibat na risk, di ba? That we need to be ready. Kasi malaki ang impact niyan sa ating pamilya, di ba? Di ba yung pinakita natin kaninang ATM machine, di ba? Breadwinner, di ba? What if nagkasakit? Nawalan ng trabaho? Okay? Or kasamang paalan, nawala? Paano na? Paano na yung family? Okay? So, yan ay talagang nandyan yan, no? May risk talaga, risk. Okay? So, tandaan yung risk na word. No? At itong risk na to, ito yung isa sa mga natutunan namin ni Coach Julie, no? So, about risk, di ba? So, given yan, may risk. Okay? So, tignan nyo to, ha? Yung risk, okay, etong vertical axis, probability. Sa baba, low. Sa taas, high. Tapos, naglagay ako ng horizontal axis. Pakaliwa, ibig sabihin, high probability. Sa kanan, low probability. Yan naman yung impact sa pamilya. Okay, example lang. High probability at high impact na risk. Sample lang, di ba yung mga gera dati, di ba? Or Israel that time. Di ba, yung mga OFW doon, di ba? Or yung gusto pumunta ng Israel, pinagbabawalan. Kasi high risk yun, di ba? Maaring may mangyari doon sa OFW, kaya high risk. At the same time, high impact yan sa pamilya. Di ba? Nag-abroad yung head of the family, pero kasamang palan, tinamaan ng bomba. So, high risk. So, anong dapat gawin doon? Talagang i-avoid, di ba? Okay. Pero meron naman situation na high probability, pwedeng mangyari, malaking chance, pero low impact, pwede namang i-mitigate or ano lang, no? Pero merong mga risk na low probability at low impact, okay lang yan, di ba? Pero, itong isang to, low probability pero high impact, dapat
ang strategy dan dapat is transfer or share. Okay. So siguro dito tayo mag-focus, transfer or share. Ito yung merong tsansa na pwedeng mangyari, maliit, pero malaki ang impact sa pamilya. Okay? Ano-ano ba yung sample na yan? Di ba yung car accident? Okay? Di ba? Low probability na mangyari, pero kapag yung driver doon, malaking epekto niyo sa pamilya pag nawala, di ba? Or yung car owner. Kaya talagang, di ba yung iba nga, di ba? Merong car insurance kagad, di ba? Car insurance, di ba? Pero dapat doon, yung driver or owner dapat may insurance din para sa pamilya. Okay? House insurance, di ba? Kaya may risk sa fire, di ba? Kaya meron yan. Sa airplane, di ba? Kaya every time na nag-order tayo ng ticket, meron dong travel insurance. Bakit? Yun ang protection mo eh. Di ba? Para sa, in case may mangyari sa'yo, okay, secured ang iyong family. Okay. So, yan yun. Ang tawag dyan, dapat i-transfer natin yung risk. Kasi kumbaga, dyan, through insurance, di ba, protektado yung pamilya natin, nagbayad tayo ng konti. Pero kung sakaling may mangyari dun sa insured person, di ba, yung pamilya natin ay secured dahil meron siyang instant money na makukuha. Okay, so yan yung kaya talagang ang insurance is one of the greatest financial tools na inaimbento sa mundo. Okay, so marami lang nagsasabi, oy, gastos lang yan. Pero ang ano niyan, at the end, ang purpose niyan is really to protect your family. Okay? Ito pa yung gusto kong i-share sa inyo about compounding interest. Okay? Okay, ang kagandahan ng to, sa Pilipinas, meron tayong 13-month pay. Okay? Pero sa other countries, wala yan. Christy, sa Taiwan ba merong 13-month pay? Tingnan natin. Okay? Meron ba tayong 13-month pay? Okay. Tax refund lang pero walang 13-month, di ba? Okay. So, ganun, no? Talagang ganun. Kahit sa Amerika, walang 13-month pay. Kaya, maswerte yung nasa Pilipinas kasi may 13-month pay. Okay. Now, kita mo kunyari meron kang 1,000 pesos per month na isinisave for 10 years. Tapos, iwanan lang natin, wag nating galawin. Let it grow over time. Assuming 10% ang interest rate na nag-grow on the average in 10 years. Magkano yun? So, kunyari, nagsimula ka ng age 25, nagsisave ka ng 1,000. Okay? For 10 years. Diba? So, ang nangyayari lang dyan, yung balance mo, may interest, roll over, diba? Pero at the end, nag-save ka lang ng for 10 years, 1,000. Pwedeng mangyaring magkaroon ka ng 3.3 million at the age of your 60. Okay? Iniwan mo lang, hindi mo ginalaw. Let it grow over time. Okay? Possible yan. Kaya nga, di ba, yung iba, di ba, parang pag 1 million, parang ang hirap ng ipunin yun. Pero kaya pala. Kailangan lang nating alamin, no? Or through financial literacy. Doable talaga. Okay. Now, kung sakali lang ikaw, hindi ka nag-start ng age 25 early, dinelay mo. Let's say, ay, tsaka na ako magsisave. Okay. Wala pa akong extra, After 10 years, tsaka ka lang nagsimula, let's say age 35. Okay, anong mangyayari? So, nag-procrastinate ka, no? So, yes, nag-save ka rin ng 10 years, pero nagsimula ka ng age 35, pero at the end, at the age of 60, maaring 1.1 million na lang ang iyong naipon. Okay? Ay yung 1.8 na difference niya compared dun sa maagang nag-save, yan ang tinatawag na cost of the word later. Di ba? So, ang laki, no? Ang laki pa lang na wala. Di ba? Pero same lang yung kanilang iniipon. Okay? Nagsimula ka lang na maaga. Okay? So, yan yung the power of compounding interest. Okay? Kaya lang naman hindi lumalaki yung pera or something kasi pag nasa ATM, di ba, withdraw tayo ng withdraw. Di ba? Walang natitira. Di ba? Kaya walang interest na tumutubo at na-roll on. Okay? So, ang tawag dyan, pera normal activity, di ba? Parang yung mga pera mo na hindi mo na alam, bigla na lang naglaho, parang multo. Di ba? So, ibig sabihin lang, if you work
At 10 years na, so 10 years ka nang may 13-month pay, nasa na, di ba? Nasa na. Nakapag-save ka ba? Or naitabi ka ba kahit konti? Okay? So ito pa yung konseptong simple pero ano no, malaki yung ano ng impact niya, okay? So tingnan niyo lang tong curve na to. Simple lang, no? So yung ano, yung red line, yan yung responsibility natin, okay? Malaki yung responsibility natin habang tayo bata pa kasi nandiyan yung food, shelter, education, health, debt, at ang pang-suporta natin diyan is really our active income. Pero habang tumatagal, 'di ba, yung responsibility natin bumababa kasi yung mga anak mo nag-graduate na, yung responsibility mo kumukonti na, no? Pero at the end, meron ka pa ring food, shelter, clothing na kailangan mo at the same time health. Kaya dapat yan ka, yes, without savings ka pa nung una, pero at the end, dapat ang money line mo, yung blue line naman, which is your money line, dapat as you grow older, dapat lumalaki na yun. Dapat may savings ka na. Kasi at the end, di ba, sa left side, big responsibility dahil may pamilya kang sinusuportahan. Di ba? Pero at the end, sa kanan naman, pag ikay tumanda na, okay, your responsibility lower, pero dapat ang yung money line, dapat lumaki na. Kasi wala namang habang buhay na trabaho, di ba? Wala namang habang buhay na sweldo. Hihinto at hihinto yan at certain point. Kaya dapat may savings ka. Okay? That's money working for you, no? For yourself. Okay? So talagang ano no, dapat meron tayong naitatabi para sa sarili rin natin. Okay? So yan yung ano lang ng concept ng X-curve. 'Di ba? Like if of life, 'di ba? Pwedeng you die too soon, pero pwede rin you live too long. So dalawa yan, no? Dalawa lang yung pupuntahan natin. Pero at the end, dapat meron tayong solusyon. If you die too soon, dapat protektado yung pamilya mo, di ba? Or habang binibuild mo pa ang iyong money line at wala ka pang big wealth para sa iyong pamilya na may iwan, dapat protected ang family mo through insurance, di ba? Yan yung basic. Pero at the end, if you live too long naman, dapat meron kang savings or ipon na or investment na nag-grow at the same time para yan yung pwede mong gastusin when you retire. Okay? Yan. So, dalawa, no? So, first is compounding interest, X-curve. Ito pa yung isa na pinopromote or tinuturo natin sa IMG. Ito yung building a solid financial foundation. Okay? So, we start with the base, which is yung healthcare. Okay? Ano ba purpose ng healthcare? Siyempre, pag ikaw yung nagkasakit, dapat may healthcare ka. Di ba? Life insurance, so as we explained, yan ang ating protection for our family if we die too soon. Okay? Manage debt, di ba? So, yan yung isa sa mga ano, no, na dapat i-manage natin. Hindi pwede yung utang lang ng utang. At the end kasi kapag, lalo na yung mga installment plan, di ba? Kala mo 1,000 per month. Pero pag sa dami ng kinuha mong 1,000 per month na 12 months to pay, baka maubos yung iyong net pay. Di ba? Wala na. At the same time, dapat meron kang emergency fund. If we lose job. Okay. At the end, meron dapat tayong investment to achieve our goal. So kung titingnan nyo, ladder siya, pero dapat i-build natin from bottoms to up. Okay? Yan, healthcare, no? So, kasi nga, it protects your health, no? Protect your investment. Kasi kung wala kang healthcare, meron kang investment, wala din, makukuha mo rin. Okay? If you die too soon, meron kang protection for your family, di ba? Which is life insurance. Okay? Manage debt, di ba? Yan yung ano talaga, di ba? Especially now with the era of ano, di ba? Online shopping, di ba? Ang bilis ng pagkiklik, ang bilis din maubos yung ating pera doon. Okay? Emergency fund, okay? To avoid put and take investment, di ba? Pag may emergency, dapat sa emergency fund mo kunin, hindi sa investment. Okay? At syempre kailangan natin investment to to counter yung ating inflation, di ba? Kasi kung ikaw ay merong 100,000, 10 to 20 years from now, yung buying power nun is hindi na katulad nung 20 years before, no?
maaring yung buying power niya is lumiliit dahil sa inflation. Katulad nung pinakita natin about dun sa sa budget meal sa McDonald's from 25 to 145 pesos per meal. So what to do next? Okay? So posible na yung ating financial foundation maaring nasa kaliwa ngayon. Okay? Pero hindi pa huli yan, no? So pwedeng gawin natin yung sa kanan, okay, which is yung solid financial foundation. Okay? So, i-share lang namin sa inyo yung nangyari sa amin with IMG, no? Or, paano ba nagsimula kami, no? So, may nag-share sa amin ng IMG, which is our Ninong Benji, which is one of our head coach in TRM in IMG. So, nung kami nagsimula, nagpa-IMG membership kami. Bakit? Kasi meron kaming nakita ron na maganda, yung financial workshop para sa amin dalawa ni Coach Julie. Para matutunan namin paano ba talaga i-build yung financial. Okay, so yan ay 5 long training session. So libre yan kapag ikaw ay IMG member. Okay, at syempre may mga free check-up na rin eh. Okay? At the same time para sa salamin, mga ganon. At the same time, meron din siyang mga free accident insurance as a member of IMG. At the same time, that time, meron pang additional 1,000 doon sa membership fee na investment na kagad sa mutual fund. So, nakapagsimula na rin kami kagad, no? With that membership being an IMG member pa lang, no? And at the end, siyempre, nagsisimula lang kami, siyempre, no? So, nakita namin tong isang opportunities din sa IMG, which is yung, business opportunity in IMG. So, ang kagandahan niyan, side hustle, no? So, it adds more, no? So, ibig sabihin lang, dito namin nakita na, okay, aside dun sa aming regular income, di ba? Kapag may side hustle ka pa, di mas maganda, mas mabibuild natin ng mas mabilis. Okay? So, we do that path, no? So, again, hindi naman ito yung path na pwede nyong gawin. So, depende sa inyo, no? Pero sa amin, ito yung nagawa namin and many more benefits, no? At the same time, nung medyo nakaluwag-luwag na kami, maganda yung Kaiser, kumuha rin kami dyan. At the same time, okay, we know about insurance, okay, na kailangan protected ang aming pamilya. Okay, we get also this affordable multiple super option term ng most 18 from Manila Bankers. Okay, so dito kami nagsimula on our financial journey through IMG membership and other financial product in IMG kasi affordable siya. Later on, discuss natin yan in details. Okay, so ito yung IMG membership na sinasabi ko, no? So, meron siyang workshop 1 to 5 na talagang mapapakinabangan ng bawat pamilya. So, one member, na yon, no? Joint na yon. So, husband and wife na yan, pwedeng mag-attend ng training na yon. Okay? And other financial training pa rin na ino-offer ng IMG. Okay? And dito, sabi nga natin, meron na siyang kaakibat na isang 1,000 nagsimula ka ng investment through Manila Bankers Super PDF. Okay? May personal insurance, mga unlimited check-up sa Kaiser, clinic, okay? And many more, no? So marami to, no? So marami siya, pero kumbaga at the end, sulit na sulit yung ating membership sa IMG. Okay? At the same time, kapag ito yung kinuha ko, no? Since international or nag-abroad ako, kinuha ko tong international membership kasi mas malaki, no? Meron siyang additional protection for family, 500,000 for accidental death, burial, okay? At many more, no? So protektado ka. So on top nung kapag ikaw ay OFW na makukuha mo sa OWA or something, meron pa tong protection from IMG, which is kasama na rin sa membership mo as IMG. Okay? And many more, no? So marami to. Okay? So, know your financial goals. Okay? So, kanina, pag gusto mo ng vacation as part of your goals, kailangan mo mag-save at invest. Okay? Pag kailangan mo ng isa sa mga goals mo is magkaroon ng sariling bahay, save and invest, at syempre, maghahanap ka ng real estate kung saan ka kukuha. At the same time, gusto mong protektado yung iyong house, kailangan mo ng fire insurance, di ba? Retirement, save and invest. Kotse, syempre, save and invest, di ba? Pero, di ba, pag ikaw gusto bumili ng kotse,
gusto mo mag-canvas kung saan ba mas mura, doon ka bibili. Big discount, di ba? At the same time, car insurance, kailangan mo rin nun, syempre. Okay? Pagpapaaral ng mga anak, save and invest. Healthcare, so kailangan mo ng healthcare provider, no? So, lahat yung goals na yun actually, makukuha mo yan sa IMG na eh. So, kumbaga dito, one-stop shop ka na. Kaya maganda, no? Kasi lahat ng financial goals natin, kung saan mo gusto, actually meron na lahat ng hahanapin mo na sa IMG na. At ang kagandahan ng to, you get discount or commission through IMG, di ba? Kasi dito, okay, discounted ka na, no? At the same time, sa Philippine member 6,000 eh. Pero pag sa international, since mas marami yung kanyang benefit, 10,000 pesos estimate, pero diyan lang naglalaro yan. Pero one-time fee lang yan. Pero at the end, malaki yung or sulit yung mga members benefit doon. Okay? At the same time, pag you're doing yung business ng IMG, meron ka lang renewal na 1.5 for the accreditation fee per year. So yun lang. The rest, one-time fee, no? Okay, sa healthcare, okay? So sa healthcare sa Pilipinas, dalawa lang yan, di ba? One is short term, yan yung sinasabi nating HMO, di ba? Yung mga companies, di ba? Merong HMO. Pag nagpa-check up ka na confine, HMO yung hinahanap, di ba? Okay, so pero at the end, pag ikaw'y matanda na, wala ka na sa company, syempre mawawala na yung HMO. Ang HMO, meron yan limit up to age 60. Okay? So, at the end, di ba? Sa right side, nandiyan na yung long-term healthcare. Okay? Kasi at the end, when you retire, so moving fast forward, di ba? Pag ikaw ay nag-retire, wala ka ng HMO, okay? Pero dapat, meron kang ipon or your long-term healthcare. Dapat na pag-ipunan mo yan. Kasi at the end, pag ikay nagkasakit o pumunta ka ng ospital, ang unang tanong lang, sir, may HMO kayo? Pag wala, di ba? Ang kailangan mo cash, di ba? Which yan yung kailangan. Okay? So, ang kagandahan ng to, sa IMG through Kaiser, no? Maganda yung long-term healthcare plan na to. Okay? Which, some of our attendees like Chris, meron na niyan, no? Si Mary, si Dundi, yan, meron na sila. Kasi nakita nila yung nanto. At the same time, kung titingnan mo sa Philippine setting, pag ikay nag-retire, hindi naman kakayanin ng PhilHealth yung benefit na yan pag nagkasakit ka. Kailangan mo talagang meron kang ipon for your healthcare. Okay? Ang kagandahan, through Kaiser Long-Term Healthcare, ma-address yung na to, okay, yung needs natin when you retire. Okay? So, short-term healthcare, meron ng Kaiser niyan. Okay, yung HMO in case wala kayo pero affordable siya. It can be individual, family plan, or corporate plan. Meron ng Kaiser niyan. Okay? So, gusto kong i-discuss to briefly yung Kaiser long-term healthcare. So, ito ang pinag-uusapan natin para sa ating retirement. Okay? Yung short-term, yan yung HMO. Di ba? Pero ito yung gusto kong i-discuss, no? Okay? So, paano ba mag-work tong Kaiser na to? Okay? So, let's say K100. Okay? Let's say ito yung plan. Okay? Ito yung kinuha namin actually sa bunso namin kay Princess. Right? So, pwede ka mag-monthly or quarterly or annual. Okay? So, sa amin, let's say assuming annual, 58,000 in a month. Okay? Annual mode of payment. Okay? For 7 years, 411,000 yung nahulog mo sa Kaiser na to. Okay? So, 7 years to pay yan. No? So, para ka lang kumuha ng kotse. Okay? Ang kagandahan lang nanto, di ba, pag kotse ang kinuha mo, after 7 years, yung value niya pababa. Di ba? Ang kagandahan ng Kaiser Healthcare Plan, long term, habang tumatagal, lumalaki yung value ng plan mo or yung pera mo. Di ba? Paano nangyari yon? Okay? So, ano ba yung benefit ng Kaiser Long-Term Healthcare? Okay? Meron kang life insurance for 20 years. Okay? So, tingnan mo 7 years to pay ka, pero ang yung insurance covered is for 20 years. Okay? Meron na rin siyang accidental death, disability, and dismemberment insurance din. Accidental death, ibig sabihin, in case yung plan holder namatay through accident, yung life insurance niya magiging times 2. Let's say, kunyari, life insurance niya is 440,000, 50,000.
Through death, 900,000 yun mabibigay sa family. Or disability naman, in case nawalan siya ng naputulan ng dalawang kamay, paa, mata, ganon. Okay, meron din niyang kaakibat na insurance, okay, na kasama. Okay? At ang kagandahan nito, meron pa siyang waiver premium of death, right? Ibig sabihin lang, ano ba ibig sabihin nito? Ang ano nito is example, yung isang policy holder, okay, naguhulog ng kanyang Kaiser monthly, okay, nakaka 1 month pa lang siya. At the same time, bigla siyang na-aksidente, namatay. Automatic, sabi natin, times 2 yung kanyang life insurance pupunta sa pamilya. Pero ang kagandahan nitong waiver of premium of death on death, ibig sabihin, yung Kaiser plan niya, kahit 1 month pa lang siyang naguhulog, ay magiging fully paid na rin. Kasi merong insurance na kasama yun doon sa iyong premium. Okay? Ibig sabihin, hindi na aalalahanin ng pamilya na bayaran yung 7 years kasi fully paid na. Okay? Kung sino man yung nilagay niya ron as beneficiary, waiting na lang mag-mature ang plan. Okay? So, yun ang kagandahan. No? So, safe siya. No? So, kumbaga parang dito, sinasabi natin, ano siya, no? Walang tapon. Okay? So, in case may mangyari sa plan holder, yung benefit or your plan pupunta sa pamilya. Sila makinabang. Pero, in case naman, you live too long, ibig sabihin, meron kang ipon para sa iyong retirement for your health fund. Diba? Yun ang kagandahan. Okay? So, dalawang ano siya, no? Dalawa yung sineserve niyang purpose. Diba? Die too soon and you live too long. Okay? Meron na rin siyang hospitalization benefit, no? So, it depends on the plan, pero meron siyang kasamang hospitalization benefit in case yung plan holder walang HMO. Pwede niyang gamitin to for 7 years, no? Meron siyang budget for that. Okay? At meron siyang dental and free cleaning and dental check-up din. Okay? So, 7 years to pay. After 7 years, paid ka na, waiting ka na lang, no? So, ang kagandahan ng to, dito nag-grow yung iyong fund. Okay? So, meron siyang, assuming 10% yung ano niya, yung interest in year to year, okay? And in case mas maganda pa yung business nanto, magkakaroon pa yan ng yearly health bonus, no? Okay, so assuming like us, no, hindi namin ginamit yung ano, yung itong kasi during 8 year to 20 years, meron ka ng available health fund. Depende sa plan, pero for this case, meron siya available na 10,000 na pwedeng gamitin in case kailangan niya. Pero pag hindi niya ginamit, again, dito na nag-a-apply yung sinasabi natin compounding interest, di ba? Hindi mo ginamit, so tutubuan lang yan. So magko-compound at magko-compound. Okay? Assuming hindi mo ginamit, kasi sabi mo ito talaga nakalaan for your retirement. Okay? Potentially, di ba? Okay? So ito after your plan matures, di ba? Your health benefit is 269,000. Ito yung hindi mo ginagamit yung year 8 to year 13. Nag-accumulate lang siya. Tapos yung 100,000 which is your long-term health care. Tapos dito, meron siyang long-term care bonus. Ano ba yan? Ito yung, di ba kanina nabanggit ko, year 1 to 7, meron siyang hospitalization. Okay? In case hindi ginamit ng plan holder yun, kasi may HMO ako or gusto ko talagang ipunin, magkakaroon niya ng long-term care bonus at the end pag hindi mo ginamit yung year 1 to 7 hospitalization. Okay? At the end, possible na maging 1.2 million yung iyong maturity ng plan mo. So kung titingnan mo yan, no, doon sa iyong in-invest, di ba, or inhinulog na 411,000, actually 2.8 times na yan nung contract price, di ba? So, at kung titingnan mo kanina, yung long-term care bonus na sinabi ko, di ba? 350,000 for this plan. Nahulog mo is 411,000. So, dun pa lang, ano na yun, di ba? 85% na nung iyong hinulog di ba? So, talagang maganda siya, di ba? So, yan yung briefly nung about etong long-term healthcare. Okay? So, kung titingnan mo to, assuming bata to, age 42, nag-mature na siya, okay? Pwede niyang iwan to, okay? Assuming, sabi niya, yung plan holder, ay, gusto ko yan sa 60 ko kunin. Magkano na yun? At the age of 60, pwede niya maging 12.6 million. Okay? At the age of 65, pwede niya maging
20.3 million. So, nag-apply lang yung compounding interest, di ba? Let it grow over time. Iruin mo at the age of 60, di ba? Ang laki na nung ano nyo, nung yung pera mo for your healthcare, di ba? Pero nagsimula ka lang ng pahulog-hulog, di ba? For 7 years, di ba? So, yan yung isa sa ano, at kagandahan ng to, 3-in-1 na siya. Meron na siyang protection for your family as well. At the same time, investment, di ba? Okay? So, itong plan ng Kaiser, ano yan, marami, no? So, ang kagandahan na to, affordable at merong budget for all walks of life, di ba? May K45, K100, okay, siyempre yung kanyang, ano rito, medyo mas malaki, pero yung value mas malaki. Meron din siyang term insurance na 450,000, di ba? Pero yung iba naman, pwedeng kumuha ng plan, depende sa budget, di ba? So, siyempre, at the end, pag mas mababa yung plan, mas mababa yung hulog mo, pero siyempre yung life insurance at the same time, maturity nun, mas mababa rin. Pero for us, kung doon sa mga kukuha, di ba? Ang dapat nating tingnan, yes, budget is important kung magkano yung ating kaya, pero at the same time, tingnan rin natin yung ating financial goals, di ba? Ano ba yung gusto kong maipon, di ba? For my healthcare fund. Okay? So, dalawa, budget, kung kano kaya kong ihulog dyan. At the same time, tingnan mo rin yung ano, yung gusto mong ipunin. Okay? Yan. So, meron as long as 2,647. Okay? So, ito, okay, at the end, di ba, parang ano natin is dalawa lang naman yung pagpipilian natin, di ba, when we get sick. Gusto mo ba sa private or gusto mo sa public? Di ba? Buy yourself a long-term healthcare while you're still young and healthy. Okay? So, di ba? Mas maganda yon, di ba? Bata ka pa, simulan mo na. At the same time, healthy ka pa. Ibig sabihin, mas ano yung ano mo na makapagsimula na maaga. Okay? Okay. Ito yung Vanilla Bankers, yung most 18. Pero at the end, parang sinasabi niya lang, 3-in-1 din to. May life insurance, may emergency fund, at the same time, may investment din. So, meron tayong ibang training session about this, pero itong product na to is through Manila Bankers, na maganda rin. Ang pinakamagandang features na to is, meron siyang terminal illness benefit, okay, aided accidental death, dismemberment benefit pa rin. At the same time, yung investment niya, pwede mong withdraw. Okay? At isa pang maganda rito, yung tinatawag na non-negative growth. Anong ibig sabihin nito? Ang kagandahan nito, di ba, is yung iyong pera, okay, ginagaranti naman nila bankers na ang kanyang growth, hindi siya pwedeng maging negative. What it means is, pag meron ka ng 100,000 na naipon sa iyong premium deposit fund, hindi mawawala yon. Unlike, let's say, nasa stocks ka or sa mutual fund, di ba? Pag negative siya, yung pera mo negative na rin, di ba? So, yun ang kagandahan ng tong product na to, non-negative growth. At ibig sabihin lang, yung burden ng investment mo wala sa iyo kundi na sa Manila Bankers, no? Na he's ensuring na hindi magne-negative growth ang iyong premium deposit fund. Okay? So, magkano bang insurance? Actually, hindi mahal ang insurance. Depende na lang kung saan natin kukunin yon. Okay? Sa Manila Bankers, at the age of 30, you could get a 1 million insurance. Just paying around 5,700 once a year. Covered na ng 1 million. Diba? Safe ang iyong pamilya. Mas mahal pa yung car insurance natin dito kung titingnan natin. Okay? So, ang life insurance, tandaan natin, it's not for you. But it symbolizes your showing how we love our family. Okay? Kasi protection para sa kanila yan. Okay? So, 33 pesos a day. Parang sinasabi lang dito, kahit 33 pesos a day, pwede kang kumuha nung most 18. Let's say, assuming nag-ipon ka ng for a year, 33 pesos a day is 12,000 na yun. Assuming bata ka, di ba? Let's say age 30, di ba? 12,000 pesos na ipon mo for a year. Dahil sa 33 pesos, kumuha ka ng most 18, anong mangyayari? Okay, 12,000, nagbayad ka ng premium na 6,000 plus policy fee, meron ka na kagad na itabi na 5,700 as investment. Okay? What if, anong nangyari kapag nawala yung policy holder, namatay? Anong mangyayari sa pamilya? Nakuha niya yung
premium deposit fund plus meron siyang 1 million na mapupunta sa pamilya. Kasi yan yung kanyang life insurance. In case walang nangyari, so hulog lang siya, okay? At the end, for 18 years, ang kagandahan nito, yung iyong premium, fix lang. 5.7 pa rin. Okay? Magkano nahulog mo? For 18 years, 112. Pero, potentially, no, assuming 12% on the average yung growth niya, nakaipon ka pa ng 388,000 o 300, almost 400,000, no? Ang kagandahan nito, parang sinasabi ko, habang ikaw yung nag-iipon, di ba? Protektado yung pamilya natin for 1 million, di ba? Pero at the end, walang nangyari sa atin. Okay? Nagbayad tayo ng insurance, di ba? Premium. Pero at the end, meron tayong naipon pa na 400,000. So ang ganda, di ba? Protektado yung pamilya natin for 1 million for 18 years. Okay? Pero at the end, walang nangyari. Okay lang kasi meron ka pa rin naipon na for almost 400,000 doon sa premium deposit fund. So parang nangyari dito, 'di ba? Nag-ipon ka lang, 'di ba? So doable talaga. Kaya ako pinakita yung 33 pesos a day. Okay, kaya talaga. Okay. So what we learned dapat i-execute natin, no? So papakita lang ko lang 'to pero at the end those people who invited you to this training, no? So for sure magko-conduct sila ng financial check-up for you. Okay? So si Chris, si Jan, okay? So, maaring si Mary magko-conduct ng financial check-up, no? Pero ano ba tong sinasabing financial check-up? Ito yung parang, kanina, di ba, nabanggit natin yung planning, budgeting, di ba? So, para ma-build natin yung financial plan natin para sa pamilya natin o para sa atin, kailangan mong pagplanuhan. Kailangan mong intindihin yung iyong budget. Magkano ba yung aking pwedeng ipunin at start, di ba? Magkano ba yung dapat ipunin? Okay? So, ganito lang siya. Simple lang siya. No? Maraming calculation about financial goals. Pero ito yung pinakasimple na practical at the same time, mas madaling gawin for the start. Okay? Let's say, at the age of 40, so 20 years from now, 60 na yon. Okay? Let's say yung person is nag-earn ng 40,000 a month. Okay? So, ideally, pwede ka mag-save ng 20% of your monthly income. Okay? Ang tawag dyan, pay yourself. Bayad pang sarili mo. Di ba? So, parang sinasabi natin, for example, si Chris, kumuha siya ng Kaiser, so meron na siyang sinisave ang sarili niya, di ba? Parang bayad niya sa sarili niya, di ba? So, kumbaga, yung iba na hindi nakakapagtabi for their self, dapat simulan na natin. Okay? So, paano ba kino-compute yung yung financial goals? So kasi maraming iba pag tinanong mo, ay gusto ko 1 million. Okay. Pero tama ba 'yon? Okay. Ito yung pinakamas maganda, no? So ang gawin mo lang, monthly income times 12 times 10. So for this example, kung 40,000 ang kanyang sweldo, okay? Dapat pala pag nag-retire siya, just a simple calculation, dapat may 4.8 million na pala siya na dapat naipon. Okay? So, hindi pa lang 1 million, di ba? Depende sa iyong salary. Kasi, di ba, yung salary mo ngayon, yan yung salary na nakakapagsapat sa iyong needs, di ba? Sa iyong pamilya, di ba? Dapat, at the end, dapat may ipon ka kasi like OFW or pag tayo employed sa Pilipinas, may hangganan yung ating salary or employment, di ba? Wala namang forever na salary, di ba? Hahantok at dadating tayo sa finish line. Okay. Okay, so assuming, sabi niya, ito yung goals, di ba? Okay, assuming sabi niya, kaya ko yan, ipunin ko yung 20%, tatabi ko pa lang yan para sa aking sarili. Okay, so dito, ni-apply mo yung iyong budgeting, di ba? Binudget mo yung sweldo mo, sabi mo 8,000 yung kaya kong i-save. So, case to case, no? Yung iba pwedeng magsimula sa mas maliit, di ba? So, it's up to you. Pero yan yung pwedeng gawin. We apply planning and budgeting. Okay, now, meron ka ng budget pang, imbis na pang shopping, pang investment. Okay? Saan mo pwedeng gawin yan? Okay? So, sa amin, ang pinakamaganda, pag nagsisimula ka, pwede mo ilagay sa Kaiser Long-Term Healthcare. Ang kagandahan ng to, 3-in-1 na. May investment ka na, may savings ka na.
At ang kagandahan niyan, kasi 'di ba, iba pa rin kapag ika'y nagsisimula tapos merong due date. 'Di ba, 'pag may due date, mas madali ka makapag-ipon, eh. Okay? So, yan. So, assuming for this case, kumuha siya ng K100 kasi ang budget niya, 8,000. Pwede niyang pamili ng investment or pag-ipon, di ba? So, K100, 5,800. So, kasya, di ba? So, meron na siyang Kaiser plan. Okay? So, pag nag-mature yon, pwedeng maging 1.2 million. So, may sobra pa siya, di ba? 8,000 less yung binabayad niya sa Kaiser, di ba? Meron pa siyang sobrang 2,800. So, pwede niya ilagay sa mutual fund, di ba? So, let's say mutual fund, 3,000 every month, hinuhulog niya rin doon. For 20 years, magkano yun? 2.9 million yun. Pwedeng mangyari yun, di ba? Hulog lang siya ng hulog, dapat. Okay? Di ba, at the end, di ba yung Kaiser mo, 7 years to pay lang eh. On the 8th year, meron ka na namang libreng pera, di ba, na pwede mong gamitin. Assuming for this exercise, nilagay mo lang din sa mutual fund. Okay, for 13 years, okay? Magkano yon? 2.2 million potentially, pwede maging 2.2 million. So, kung titingnan mo tong sample na to, nagkaroon ka ng budget, in-apply mo sa Kaiser, pwede yung mutual fund, or it depends, no? Habang tumatagal ka, mas marami kang nalalamang about investment, pwede mong i-switch over. Pero for this example, through Kaiser and mutual fund, potentially, pwede siyang makaipon ng 6.3 million at the age of 60. So kung titingnan mo, yung goals niya kanina na kinalculate natin na 4.8, di ba? Nagsimula siya sa age 40 through Kaiser, Save and Invest, pati mutual fund. Dilutuloy niya lang yung kanyang sabi na 8,000 na budget for savings and investment. Posibleng ma-hit niya or ma-over niya pa yung goal. Okay? So marami, no? So maraming avenue to invest or how to save and invest. You would learn it through attending other financial workshop and trainings, right? Now, yung iba nagtatanong, wala pa nga yung sinasabi nating inflation, okay? So good point, di ba? So, kung lalagay mo yung inflation, assuming 4% ang inflation, ang gawin mo doon sa computation or your goal, i-times 2 mo lang. Di ba? So, imbis na 4.8 million ang iyong goals, times 2, 9.6 million pag gusto mong i-factor in ang inflation. Di ba? So, ganun lang. So, yan yung pinaka-simple method. Okay, tingnan mo to assuming 1.2 million yung iyong goal at nakakapag-save ka ng 6,000 every month. Pag nilagay mo, assuming sa bangko, meron nagbibigay ng 1.5% per annum. Assuming lang. Pero alam ko, wala, no? So, para ma-reach mo yung 1.2 million, it would take you 15 years. Okay. Mutual fund, okay. Assuming 10% yung growth rate yan, no? Gaano katagal mo ipunin yung 1.6 million? It could take you 10 years. Okay. Now, let's say yung Kaiser mo, okay? Yung K100, di ba? 7 years to pay lang. Okay. Pero pag nag-mature yon, meron kang 1.2 million. Okay? At ang kagandahan pa nun, doon sa yung Kaiser na yon, sinolve niya yung dalawang problema, di ba? If you die too soon, meron siyang life insurance, di ba? If you live too long, meron kang 1.2 million na naipon for 7 years. Okay? So, yun, no? So, yan yung, just ang example nung how to, save and invest, no? So, ito, kinumpare lang natin sa bangko, mutual fund, okay? So, kung titingnan mo, talagang sulit yung Kaiser compared dun sa other vehicles natin. Kasi, bangko, di ba? Wala yung life insurance, di ba? Mutual fund, ganun din. Pag bumaba yung rate niya or nag-negative, wala yung iyong save and invest, di ba? So, may risk na kakibiyat. Okay? Pero pag sisimula ka, pwede ka mag-Kaiser. Okay? So, sa amin, paano ba namin ginawa to, no? So, yes, habang ako'y nagtatrabaho, may HMO kami. So, covered nung aking company, So, but, ang nangyari is, kumuha kami ng Kaiser 3-in-1. Nung una, kaming dalawa lang ni Julie. Okay? Pero at the end, nakita na mo, maganda rin pala to. Biruin mo, yung kanina nating sinabi na building a legacy for our family. Ito na yun eh.
Kasi nakita namin, biruin mo, K100, nagbayad lang ako ng 411,000, let's say, sa bunso namin. Pero pag nagsimula kami ng age 15, at age 34, meron na siyang 1.2 billion. Diba? Pero ang inipon namin, 441,000 lang. Diba? So, yun ang kagandahan. No? Yes, may company insurance kami, pero kumuha ka pa rin ng most 18 or multiple. Okay? Ito ang pinaka-challenge. No? Dumaan rin kami sa financial crisis. No? We had a huge debt. Okay? Pero through financial education and through this journey financially, fully paid na yung housing loan at yung huge debt namin nawala. Okay? So, ang mahirap pa rito is pag nabaon ka doon, di ba? Like us, umabot yun ng 5 million. Pero ang talagang cash involved doon, let's say, 2 million. Okay? Pero dahil sa interest, lumaki. Okay. Emergency fund, saan namin nilalagay? So, for emergency, nilalagay namin guys sa digital bank. No? So, at least yan, mas malaki pa rin ang growth. Okay? At the same time, mabilis namin i-pull in. Okay? At the same time, as we learn more about financial literacy, we start investing na rin sa mutual fund, stocks, and other, local and international. No? Pero kung titingnan mo, gano'n namin to katagal binuno, it took us 3 years to pay all of our cash debt. 3 taon. 3 taon na 13-month pay, wala. Pupunta lang yan sa bayad, sa utang, credit card, everything. Pero, and then, 5 years namin binuno to build our solid financial foundation. So, it's really a journey. Hindi yan one-time shot. No? So, ang kagandahan is, like Christy, John, yan ang kagandahan dahil mas maganda na nasimulan nyo na maaga yung financial literacy. At the same time, masimulan nyo na maaga. Yan ang kagandahan doon. Okay? At the end, parang sinasabi ko is, dapat talaga we allocate time to plan and execute for what is important for you. Okay? Kasi for us, pamilya. Okay? Yan lang yung driving force namin. Okay? And ang tanong, the best time to start building our financial foundation, actually, dapat today, now. Kasi no one will do it for you. Okay? At ito yung at the end, parang sinasabi natin, tomorrow you will become what you choose today. Okay? Kasi you will have always a choice. Yeah? A choice to start building your financial journey now or later. Okay? So, that ends yung ating training. Pero I hope marami kayong natutunan dito sa short training sessions na to. Okay, so for our contacts, so here's our email, our contact number, and our FB Messenger link. Okay, sige. So, let's go now to your Q&A in case meron. Okay, so thank you for listening to my short training about financial literacy.